This morning, atong ipadayon ang atong lesson about success. And we have a very special message about success this morning. Regardless kung unsay situation nato, kakita man gyud ta sa mga palibot nato nga hapit tanang puste ni higda. Pero angay batang mahadlok nga 1 month, 2 months, 3 months una ma-restore? Angay batang mahadlok? Dili. If your faith and belief is in God. Di gyud ta angay mahadlok. Kay kung ang atong prinsipyo, ang atong kinabuhi nas kamot sa Ginoo, you are assured of your life every day. Ana siya kanindot mga kaigsunan. So, atong ipadayon ang atong success nga lesson mga igsoon, and this is already number 47 sa ato ang series about success. And this morning, ang atong isgutan mga kaigsunan is success is bound for God's people. Success is bound for God's people. Unsay pasabot ana? Ilugon man na ni bisan kinsa, pero gi-intend gyud na para sa imuha. That if a believer will keep his faith in God and his belief, ang iyang belief system na agyod sa Ginoo gyud, wa gyud makailog anang success kay kana imo gyud na. Mao ni nakanindot nato, if we are the children of God nga tinuod gyud ta nga anak sa Ginoo, kung tinuod gyud ta nga linuwas, kung tinuod gyud ta nga nakadawat sa kaluwasan, ang kadaugan giandam na si Ginoo para nato. Now there will be time nga ang kadaugan murag mulihis, ang kadaugan murag makuha sa dili iya sa Ginoo, tungod kay ang mga believer nahimo silang dili angayan. So that is the only reason nga makita nato sa Bible mga kaigsunan nga ang riches nahug dito sa kamot sa mga unbeliever because the believers are not worthy to receive the blessing. Pero kung tugutan lang gyud nato mga kaigsunan that ang atong pagtuo na ara gyud sa Ginoo, wa gyud makailog anang imong kadaugan. Nobody kay kana nga success para ra gyud na nimo. I would like you to open your Bible please to Joshua chapter 1. Unya kaning Joshua mga kaigsunan kay bawo naman ta og unsay mga nahisulat aning Joshua. We understand that the book of Joshua diha nagsugod ang pag take over na ni Joshua because Moses was already dead. Unya kay bawo man ta kung giunsa sa Ginoo paggamit si Moses, giunsa sa Ginoo pag-promise sa mga blessings si Moses, unsay gihatag sa Ginoo kang Moses nga mga promises nga mga blessing. Unya namatay na si Moses, and yet the blessing, the promise nga gihatag sa Ginoo kang Moses wala na wagtang. Unya makita nato nga sa kadaghan mga tawo nga pwedeng saligan sa Ginoo nganong si Joshua. Now nasabtan naman nato kauban siya sa 10 ka spies. Amen. So 10 spies kanang gipasusi sa lugar nga gipromise sa Ginoo, but only 2 nakapasar sa Ginoo. Duhara. So duhara nakapasar kinsa man? Joshua and Caleb. Ngano man? Because they saw God's promise, kay nakita man nila ang promise sa Ginoo, baliwa nila mga kaigsunan ang obstacle. Because they believe that success is bound for the children of God. Mao na nga pagtan-aw nila sa gipatan-aw sa Ginoo nga kayutaan nga gipromise sa Ginoo nga ihatag sa Ginoo nila, ang naa sila hunahuna unsay gisulti sa Ginoo. Dili kung unsay nakita nila nga mga obstacle. Nga kung maunay atong dadon karon sa atong kinabuhi, we can see a lot of obstacles. Pwede ta miingon, di ta mo simbaron kay bawo ang Ginoo nga nangatumba ang pusti, obstacles. Unya na mga balay na to, napatay trabaho unon. Obstacle. But if you are seeing the promise of God that you are secured by the hand of God, ang imo gyud makita ang Ginoo gyud. Dili ang obstacle, dili ang mga babag sa mga panalangin. So mo ni ang nakanindot mga kaigsunan in the book of Joshua, ipadayon na to ang promise sa Ginoo kang Moses ngari sa kinabuhi ni Joshua. Ato basahon ang chapter 1 verse 1 to 3. Let's all stand. The book of Joshua chapter 1 verses 1, 2 and 3. Together.
Nana mo diha? Sige, basahon na tudungan. Go. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead now. Therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. May God bless His word. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, dear God, peace in after the storm. Thank you, Lord, for this place that we could gather. Thank you, dear God, for the protection nga imong gihatag kanamo, Lord, sa panahon sa bagyo. Salamat kay Lord nga imong mga anak naa karon. Lig-on ang panlawas, walay mga damages sa among mga kalawasan. Doon na ay mga minimal nga mga damages sa among mga properties, but everything is under your control. And we are so grateful sa imong gibuhat kanamo, Lord. And this morning, I pray that you bless us with wisdom. Help us, Lord, that as you speak to us this morning, our heart is open to receive your instruction, to receive your message for us, O God, and help us to learn. Let the Holy Spirit teach us and help us to be submissive to the teaching of the Holy Spirit, O God. Please use me, empower me to preach your word, O God, this morning. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The Bible is telling us, mga kaigsunan, that God has given Moses a promise. Unya karon kay wa naman si Moses, so pwede na lang ba ito kalimtan? Mga kaigsunan, let me tell you this. Pag-promise sa Ginoo is not for a specific person only, one person only. It was not given to Moses. It was given to God's people. So mauna nga pagkamatay na ni Moses, mga kaigsunan, naagoy successor, naagoy na pilion ang Ginoo nga mupuli, mga kaigsunan. And that is why here comes Joshua's time. Na-prove man ni Joshua ang pagtuo niya ngadto sa Ginoo sa panahon nga sila gipadala ni Moses ngadto sa Promised Land. Unya sa diha nga nakita na sa Ginoo nga si Joshua is a believer of God. Mao na nga siya na pud ang gitagaan sa tuga sa Ginoo to lead God's people to the Promised Land. Kay gisaad na sa Ginoo. So ang atong tukion karon, mga kaigsunan, ngano man nga ang success bound man para sa mga anak sa Dios. Ni-believe ba ta? That success is bound for the children of God? Only for God's people? Usahay, dili ta katuo, mauna nga dili mo abot na to. Pareha na ba? Makalusot ka ta sa simbahan, no? Murag di man tingali, kay tanang pusti, tumba man. So di ka kaabot. Kaya nga naman, may mong i-believe. Pero kung ni-believe ka that God will guide you and will help you to be in the church, that we could gather together for His name's sake, makaabot yun ta. Mo ni nakaabot ta karon. If we are going to determine our life and focus on God, naara na diha ang promise sa Ginoo, mga kaigsunan. So success is bound for God's people, and the question is why? Giunsa man sa Ginoo nga na espesyal man ang kanang success, nindot man na kayo, mo man nagigukod sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. They want to be successful, and their definition of success is money man gyud, money. Ang kalibutan, money man gyud, power. Mo man gyud ang success. If I have plenty of money, I am a successful person. Dato ko, ako'y powerful. Di ba? May nga na. Pero mga kaigsunan, dili kwarta ang basihan sa success sa Ginoo, kundili ang katong gipili sa Ginoo nga mahimo successful, mao iyang pagabubuan sa mga panalangin. No, kita man na. Mo nag-ay mong sugot nga ang yawa, punggan ka, gairon ka anang kalisod. Because God commanded us to do something for Him, for His name's sake. So diyan ang reason, mga kaigsunan, number 1. Because it is promised by God.
Enough na ba na nga mobilid ta that success is bound for God's people because God promised it? Enough na ba na nato kuptan? Mga kaigsunan, kung dili kakakupot ang promise sa Ginoo, questionable ang imo pagtuo. It is God who made the promise, as God said in chapter 1, the book of Joshua 1-4. Baliko na kong basa, tanawa sa inyong mga mata. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying. So, imagine na, Moses, wag gyud nahitabo sa kinabuhi ni Joshua nga samtang buhi pa si Moses, siya'y giistorya sa Ginoo. Never gyud na nahitabo. Kay ang Ginoo dili na siya mudirekta ngadto sa mga tao nga gitugyanan. Naanay gitugyanan nga ikay mo dumala ang mga tawhana, ikay mo bantay ang mga tawhana. Unya mudirekta ang Ginoo ngadto sa tao? Wala gyud. So, samtang buhi pa si Moses, and the Lord spake unto Moses. Si Joshua, iyam gitong Joshua, dihala sa ka, kay mag-istorya mi sa Ginoo. But, wa naman si Moses. Wala gyud ningon ang Bible, and God spake to the people. But the Bible says clearly, and the Lord spake unto Joshua. Mose na sa simbahan. Nagbutang ang Ginoo og pastor, di yun na pwedeng, and the Lord spake to the member. And then the member tell the pastor. Dili pwede. Wrong. Sayop na siya nga sistema. Ang sistema gud sa Ginoo, kung kinsa to iyang gitugyanan nga mo'y mudumala sa iyang mga katawhan, mautoy istoryahon sa Ginoo, maunay pamaagi sa Dios para makabot nato ang kadaugan. Mo na nga dili magmadinaugon ang mga Kristiyano nowadays because they do not listen to the person nga gigiyahan sa Ginoo to lead them to their success. Dili maminaw ang mga membro. Mo na kung mamiss na to ang pagpaminaw sa gihatag sa Ginoo nimo para i-lead ka ngadto sa kadaugan sa pagpangalagad, di gud nimo maangkon ang kanang success gyud. Mo na kani makita nato mga igsoon that the Lord spake unto Joshua. In verse number 2, the Bible says, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Paminawa ang statement sa Ginoo, mga kaigsunan. Tanawag, wa ba gi-promise sa Ginoo? Di ba gi-promise niya kang Moses? Unya, maora gihapon iyang gisulti ni Joshua. Unya, ningon ang Ginoo, sama sa akong gisulti kang Moses. Wala gyud nag-change ang Ginoo. Once God promised it to His people, He will never withhold and withdraw what He promised. The reason lang gyud ganong madelay ang promise sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi, it is because of our belief system. Weak kaayos tanan. Mura ba o kanang hinay kay signal. Ang imong reply karon, ang imong message karon ug pa maabot. Aligre kay mga teksanay panahon sa bagyo. Ang message pagkagabi pagkabuntag na naabot. So kung nangayo to kanang tabang, wa na. Ang tabang wahi kayo. So ingon ana nga atong pagtuo, delay kay istanan. Hinay kay moabot ngadto sa trono sa Dios. Ngano man, because our belief system is very weak. The signal of our faith is weak. Amen? Usa may naka-weak tungod sa bagyos kinabuhi nato. Once gabagyohon ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, daghan kay kahadlok. Kisa may nahadlok niyo panahon sa bagyo? Inigkurog-kurog ako, hilom kay kustaran, gakupot ko sa bildo. Inigkurog-kurog, may Yunes, Lord, Lord, Lord. Wow, kabantayan na siya sa kuluyo, mukalit nagsinggit, Lord. Niko hilom na diya, kaya nagampo na ta. Kaya once na nagpray ka ba, nihangyo ka sa Ginoo, unya instant good ang atong gikinanglan. Do you believe that God knows when you pray something na instant ang reply? Gandi na kaangay magduda? That all you need to do is to just let God.
Di ba? Ako wala lang jud ko naguna-una sa sakyanan kay nagampo man ko. Kay ba mo sa gibuhat sa Ginoo? Of all places, didto gyud na aberya ang motor. Murag taon naman to napaong iyang motor kay giguroy man to niya pero diha gid siya nihunong sa tungod gyud sa building. Napalit iyang motor, natumba. Iyang gipabarog. Iyang gipadaplin. Under dito. Kay ba mo? Sila mo'y nahimong blessing in disguise. Dunay tao sa ilawom. Kung sabi pasabot, ana, kada naay mo duol sa sakyanan, ila ipadaplin. Muna ginaog yun ako, gidadaan akong snack. The least I can do. Kay tanaw na ko, sa may bakaon diri. Duha na lang ka Skyflex na bilin. Og usak kat bottled water. Unya, not knowing ba nga, mo run out di ay. Pero kay mo, giyon sa Ginoo. Pagkabuntag, gidadaan may pitinaghanang pan. Unya, pagka adto na mo ilang charge, gitagaan mig 10 liters of water. Katong gamay kayo nga tubig, giilisan sa Ginoo og dagko. Ang duha kay Skyflex, giilisan sa Ginoo og daghang pan. Mo na nga kung nauna nimo ba, masika kung nauna, di ta manghatag kay ngano, wa na tay ato. You are not thinking like God. Amen. Yes. Wa ka na gunahuna sama sa Ginoo. A successful person nga ni-believe sa Ginoo, your heart is always open when God want to use you, you need to release. Because it is God who tells you to do it. Kaya ba mo usari dili ingon sa Ginoo? Kanang moingon ang imong heart nga, ayaw kay wa na kay imo. Dili ang Ginoo nag-ingon ana. Ang tinuod nga successful nga person, di gyud mahadlok mo release. Mahadlok siya mo tipig. Kay nga naman, kay bawo ang Ginoo mga kaigsunan usaon pagpuno ang imong panudlanan bisan tunga-tunga sa bagyo. Tawag giunsa pagpanalangin sa Ginoo. Mo na nga pag-ampo nako, rest assured ko ang ako lang nagkabuang mi sa tubig kay nanood naman. Nagbaha mi sa second floor asa mo kita. Unya nila ka mag-wonder ngano nagbaha second floor kay hastan third floor gabaha. Nagtuog ang office, building na gato ang office. Gitangtan ako suga sa opisina kay dito ni agi ang tubig nagsigig to. Grabe ha ginani pero mao ra gito akong kuan naligo ko sa uwan kay sige kog tuslok atong ilahang drainage nga priting gamaya. Pero the rest mga kaigsunan sa second floor way labot ang dungganon kay kuan magito siya close man to amto bintana. Tanan mga glass door sa third floor o sa among luyo. Kanan sa lain nagpuyo ba? Nangatumba. Ang glass door sa atubangan nga mao'y hampak kay istanan wa gyud. Amazing ang Ginoo. Matay ingon nalipay ta nga ilahan na tumba amo wa. Imagine rin mong matumba to mga kaigsunan. Ang tanan ako dito sound system, ang mga kuan basa to tanan. But God is amazing. Mo nagmutuo na gyud ta mga igsoon. So, sa panahon ni Joshua, he was a believer of the Lord and that is why gipakita sa Ginoo mga kaigsunan. Ningon ang Ginoo, tuo na gyud ka Joshua niya, ni tuo man si Joshua, di man ka ingnon ka every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you as I said unto Moses. Kung dili ka mo tuo sa Ginoo, makaingon ka, grabe. Tinuod ni. Pero may gisulti sa Ginoo. Look at verse number 4. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea towards the going down of the sun, shall be your coast. Anak, kagrabe ang promise sa Ginoo nga mga blessing sa iyang anak. Now, question, can you believe how God bless you as His child? Can you believe? Now, masubay man na to unya kung unsay instruction sa Ginoo kan Joshua. But Joshua was not greedy. That is one of the quality
of a person nga intriguhan si Ginoo og responsibility to guide his own people, dapat dili jud ka greedy. Dapat willing jud ka mo kuan bitaw, ang imong thinking bitaw is not for your own self, but your desire is for your people. Na dili sila magkalisod kay mo may kuan si Ginoo diri. Dili ganahan ang Ginoo nga ang iyang mga anak walay property. Walay luna. Dili sila makaluna anak gidak-on sa panalangin nga gi-prepare si Ginoo nila. Nalimad ka kung di mo itungtong imong tiil, imo na. Nganong ato ang success? Because it is promised by God. As simple as that. Number 2. Because it is preserved by God. Nganong gi-preserve man? Yun sa man nato pagtanaw nga gi-preserve man. Di ba kang Moses niya giingon daan? Permero. Unya sa kinabuhi ni Moses, pirti niya guide sa mga tao, pirting gahiag sa mga tao. So sa kagahi sa sa mga tao, pwede na tumayo na Ginoo, ayaw na lang oy gahi kay mong pero wala niya gitugot sa mga gahig pero iyang gi-preserve para sa mga nituo. Muna may tabo na to. Sa church, nganong dili man tanan makakita sa panalangin sa Ginoo? Kay gahig ngano? Is there anything new under the sun? Kung sa kinabuhi nilang Moses, sa kinabuhi nilang Joshua, naay kanang dili dayon mo tuo. Nagtuo mo karong panahon na wala na. Ha? O naagyapon? Oh, can you identify asa ka nabilong? Because real faith is very quick to respond when it is God that speaks. So how can you know that it is God that speaks? Simple na jud kay mga kaigsunan. Because it is what your pastor tells you. Now, ang problema sa mga kasimbahanan, mga igsoon, ang tingog sa pastor, optional. Nagkagamay ang faith sa mga katawhan sa Ginoo sa tingog sa Dios. Dili man nasipyat nga nung na kay pastor. What is the purpose of your coming? Kung dili naman dahil ka mo tuo. Nga no, mabalaan ka kung mulingkod ka sa bangko simbahan? Mabalaan ka kung makasuod ka sa pundok? No, that is not the one that can make you holy. What can make you holy is when you receive the instruction of God and you obey the instruction of God, maunay makapahuli nimo. Dili ka nang naapil ka sa pundok, nalingkod ka, unya feeling nimo, I am a good person, kay nakasimba ko. Mga igsuon, dili na mo, oy. Tanawag makuyawan ka, manggawas na sa imong baba ng simba ko. Wala naman taana. Di ba, mag-ingon pa ba simba ko, lagpot sa pito kalawod. Wala taana, oy. We are absolutely secured in the hand of God if you believe in Him. The blessing that God promised to Moses was preserved in the time of Joshua. Wala wagtang sa Ginoo. And do you believe, mga kaigsunan, that these promises that God gave to them is also given to us? Wala na nawagtang. We are under the protection and the provision of God. Wala na usab ang prinsipyo sa Ginoo. Puna nga ang nausab ra gyud dili na temple, ang nausab ra gyud church age na karon. Sa una sa panahon nila ni Moses ug Joshua, walay pastor, ang naa prophet. Ang naa king. Pero karon ang gibutang sa Ginoo, church naman, church age, ang gibutang sa Ginoo sa church, pastor. So asa man angay maminaw ang mga katawan sa Ginoo? Sa pastor. Asa man nga pastor ko maminaw? Sa imong pastor. Ano maminaw man kaglaing pastor nga di man na imong pastor? So muna importante kayo,
gi-preserve sa Ginoo, but that preservation, mga kaigsunan, always remember this, was not given to those who do not believe. The preservation, gi-preserve na sa Ginoo for the sake of the believers of God, not to the unbeliever. So tanaw na to mga kaigsunan sa Joshua 1:5, giunsa pag-preserve sa Ginoo. Joshua 1:5, the Bible says, "There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee." Can you believe? Ang akong gipromise ni Moses, Joshua, don't be afraid. I will be with you. Di ti ka pakyason, dili ti ka biyaan. Ibutang inyong pagsalig sa Ginoo. Bisag unsa pay kalamidad, linog, bagyo, baha, bisag unsa mga kaigsunan, rest assured, the Lord's blessing is just right with you. Di gyud na mawagtang gyud. Kaya ang atong tanawon mga kaigsunan, kani ato naman ang gibasa, but we are not really in the actual scenario sa ilang kinabuhi. Wala na nato nakita mga kaigsunan ang mga kakuyaw, labaw pas, bagyo atong giatubang kagahapon. Dili day kagahapon ito ni agi adlaw. Labaw pa ang pinatyanay mga kaigsunan. Labaw pa ang kakuyaw sa ilang kinabuhi, labaw pa. Pero ang pagsulti sa Ginoo mga kaigsunan, nakapakalma ni Joshua. Tungod kay si Joshua believes in God. That if we are going to believe in the Lord, the same experience ang na-experience ni Joshua ato sa nang mabati sa atong kinabuhi. Laliman ka ana, daghan gustong mudaot nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pero ang promise sa Ginoo, walay tao nga mahimong able to stand before thee. Until when? All the days of thy life. We are victorious hantod sa katapusan natong kinabuhi. So ayog yanu-yanuha ang victory. Ayog yanu-yanuha ang success mga kaigsunan nga gi-prepare sa Ginoo nato. Mo na ang gihatag niya mga kaigsunan. Now, another verse, Deuteronomy chapter 31. And we will read verse number 6 to verse number 8. Ingon sa verse number 6, "Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee." So kung nituo ta that God will not fail us, He will not forsake us sa atong pakigbasog sa pagpangalagad sa Ginoo, dapat di ta mahadlok. Di ta mahadlok yun. Kisugot sa Ginoo, pag-rescue sa kabataan, di ta mahadlok. Kaya mo siya makahadlok na to, maghabot na sa atong bulsa, unya, karon nagkalisod, kaya mo daghan kay mga bata ron nga kanang tabangunon. And then there's so many places that they need a little help. Sa atbang lang kung wala nagbagyo, di man gyud na namo masud kay ngano simbahan go na. Unya ko musud mi diha insulto na sa naa diha nangalagad. Karon kay bagyo man, wa may kibaw namni atabay diha. So dito mi nagkuha og tubig. Karon tan-aw nako ning kuha jud naka-huna-huna og butang og puso ba niya atuan nagtubo bitaw. Sunungutan ako nila niko nga di na mo ganahan butangan ning puso. Siya ay kanindot sir kung naanay ka ng ingon ana kay di na gyud kapoy magbira-bira. Siya nga pero unsaon man is kadaghan na mo diri di magyud may ka-afford. Kay luoy jud kayo nanghawan gud ilahang mga balay pagkuan. Pagbagyo kay ang tanang mapalit at tumanhampak sa ilang bay. Di man dito sa sakyanan naluoy lagi ko nagtan-aw kay ang simbahan nila gud ang atop na nawaksi. Adto dito padung. Pero tan-aw nako ni ko nga kanindot sa ilang tubig, tin-aw kaayo niya.
Small community, pero lingaw kay sila. Pero na ay mga need ba? So kita nga mga believers, we are so potential to extend just a little help. Na ay daggan na diri. Pag yun sa kanang, sige mo yun sulti, sikong sulti ninyo, nga kanang tubig yun is very important yun. Mo ginaganahan akong project, pag adto sa Eagle, maupoy akong gi-brought up, nga magkwanta, sponsor ta og patubig ba? Puso, iuna na ba kanang, madali ang tubig bitaw accessible? Kay karon na feel ninyo, tanawa mga tao, naglinya, unsa may gilinyahan, tubig o gasolina. Ana ka importante. So kita nga mga Kristohanon, dapat we should be able to do that. Pila ra gud na, di ba? Kanag yung mga atabay ba, atabay. Kay naalam ko na, nanagod ng tubig, kita na ba? Lundan na lagtubo, taparan o puso. Gamay na lang yung kay nagasto. Gamay na lang yung kay nagasto yun. Kay tagpila ra gunang ana, tag 2.7 man tingal sa una, 2.7 amot pila na karon? Pila? 10,000? Oh, 10. 3,000. Abi ko 10,000 ako kay no pila ka tuig nilabay. 3,000. Kagamay ana. Pila na ka 3,000 atong gilabay? Pero mag-spare ta another 3,000 para sa usa ka puso. Pagkanindot. Nya pila ra ng tubo. Footbulb, mo ra magasto. Mga fittings. Unya simento gamay para sa iyang stand. Daghan na kayong maka-enjoy. Christians ought to think that way. How nga kita mga kaigsunan maka-extend ta sa mga panalangin nga gitugyan sa Ginoo sa atong mga kamot. So if that is the way how we think, that is how Joshua think. That was how Moses think. Mga igsoon, kung imo subayon ang kinabuhi ni Moses kanindot na sa iyang kinabuhi, anong gibiyaan pa magyud niya ang kanindot para lang gyud magamit siya sa Ginoo. Nasabtan na to. Nganong iya man jud gibiyaan ang kanindot siya ang kinabuhi para lang gyud niya magiyahan ang mga katawhan sa Ginoo sama sa gusto sa Ginoo. Nga maadto niya, mahatod niya dito sa kadaugan. Kay mo mga igsoon, wala naman ni kamot ni Joshua. Naa na ni sa atong mga kamot. Og karon kita na po'y giingnan sa Ginoo, ayaw kahadlok ni sa mga dagway ana mga tawo nga mupugong nimo sa pagbuhat sa gusto sa Ginoo. Kano mahadlok magka? Klaro kayo ang instruction sa Ginoo. It is the Lord, mga kaigsunan. It is the Lord that will be there to help you. Dali maka, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Verse number 7, and Moses called unto Joshua and said unto him, in the sight of all Israel, be strong and of good courage, for thou must go with this people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. Tanawara, sure na kayo, it is being preserved. Ikaw Joshua, ikaw na mag-guide sa mga tao para i-claim na nga property nga gisaad sa Ginoo. Look at verse number 8. And the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Usay, malangay lang gamay. Madismaya din ta. Are you listening? Blessing, mga kaigsunan. It is not only promised by God, but it is also preserved by God for His people. Mao na nga ang success is bound for God's people. Now, number 3, mga kaigsunan, nganong makaingon ta nga bound, nganong bound man, nganong nga siguro magyuna nga ang success para gyud na sa anak sa Dios. Ikatulo, mga igsoon, because it is provided by God. It is provided by God, meaning given. Hatag na ba?
Di ba sa statement sa Ginoo, that I have given thee. Kinsa may makabawi kung ang Ginoo mo'y naghatag. Now, again, lagi. Nganong bawion man, nga wa pa malanabot sa imong kamot. Ay mo nang ayog ingon nga, Lord, asa naman ang panalangin? Nganong gibawi man nimo? So gibawi, wa pa ginakabot sa imong kamot. Kay wa ka nito. Bawi karon. Wa ka bawi, oy, wa pa ka naabti. Kay kung sa dihang naabot na sa imong kamot and you understand why God blesses you, mga igsoon, God will lead you to God's people that you could extend. Ikaw may mahimong channel of that blessing that God gave you. Tanawag, giunsa na sa Ginoo, mga igsoon. Joshua 1:6-9. Joshua 1:6-9. Tanawa. Ingos Bible, be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Now, kung si Joshua greedy, i-divide niya? Tara, paminaw mo Kristohanon. The reason nga nung dili maintriguhan ang mga Kristohano nowadays, because when it falls to their hands, there is no exit. Wala na exit. Ang masud na din siyang huna o siyang kasing-kasing, wow! What will I do with this treasure? Ang nakalimtan nimo, ipa-divide na sa Ginoo. Wala di ay kakasabot. Una nga division. Unsa man? Divide the tithes. Offering. All giving that you need to separate. The next division, charity. Dapat na-adyo kay charity. Lord, murag daghan kay ni gibubo sa akong kamot, Lord. Kinsa may akong tabangan ani? A person that has a compassionate heart will never run out of blessing. Ingnon tamo, di gyud ka mahutdan yun. Bisang pagti-tion ka, mga kaigsuunan. Why makahurot? Nagisulti na nadaan sa Ginoo. Nganong di man mahurot? Kay di kabiyaan sa source. Ingon pa tong tuwa dito sa Atabay. Niyon siya nga, Sir, bisang pag usa ka gatos magdungan o kuhag tubig diha. Di gyud na mahurot ng Atabaya. Ni ko'y blessing di nga Atabay. Niyon siya, malipay may na ay magkuha diri kay para limpyo pirmi. Unsa may message na, malipay ang Kristohanon, dapat nga magsigi ka og kanabitong hatag, giving. Ano man, para pirmi bago ang imong panalangin. Kay ba mo nga nung manimaho na ang imuhang mga gitawag nimong blessing diha, nga naguba ang imong kinabuhi, tungod kay stagnant ka, stagnant. Mao na nanimaho ang imong kinabuhi. Walay ganahan mo kaos, kay nga naman, makatilaw sila og hagupit. Na? Hagupit sa mga kanabitong pamuyboy. Piti paita. Unya, ganahan mo mukaw sa nang Atabay nga nanimawang ihi. Yan, anak pala nimo sa Atabay. Uy, saan maning bahuan eh? Unya, nimaho pa ilaga. Nagluto-luto nito ilaga, patay. Na, ganahan mo mukaw sa anak. Mao na mahitabo sa atong Atabay kung kita wa ta kasabot kana bang self lang ba self nanimaho ang atong Atabay. Wa gyud ganahan mo kaos. Ang panalangin gitugyan sa Ginoo kang Joshua. Una gitugyan sa Ginoo kang Moses. Pagkahuman pagkamatay ni Moses, give adto na ni Joshua for the reason, mga kaigsunan, to divide the inheritance to the people of God. So kanang naa sa inyong mga panudlanan karon, if that is the blessing of God nga gi-intrigo ni animo, that is not for you only. Share it. Share it. Kung gusto nimo presko pirmi ang imong kinabuhi.
Mga igsoon, ambot lang kung nakatry na mo anang joy because of your giving. Di ka bayaran, oy. Di ka bayaran. Unya, ang favor ba? Ang favor sa mga tao nga moadto ka, nga mga diin ka moadto, ang favor ma-feel gyud nimo that the Lord is already there. Inig-adto nimo. Mura ba giunhanas Ginoo ba nga ang imo na lang is to approach. Okay na. Ana siya kanindot. Pero naay requirements. Naay requirements. Ang unang kontra nimo ani nga klase kanang i-divide bitaw na sa imong kamot god nga imo pa i-divide. Ang unang kontra nimo kay mo kinsa? Ikaw. Ikaw. Muna ang instruction mga kaigsunan sa verse number 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, not according to your heart, but according to the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Ayaw paminawa imo kasing-kasing kay dead end na. But according to the law, according to the word of God. Hindi mo juga ka-divide yun. Una sa tanan. Ang una ni mong tuliso ng Ginoo. Unya ka na, manabang ka. Pero na mga bagong kanang generation of Christians, dili sila mo tithes, pero grabe maghatag-hatag. Pero di mo tithes. Deceiving other believers. Muna'y kuyaw karon nga poison. Nga kay baw mo, tanawag magkaipit-ipit. Ang baba, huwata. Di ba pangkuliktahon na to niya, kamo, gipantabangan ta mo sa una, pero wa mo'y kanang kuan, wa mo'y gigabaws. Giap di ay. Di ba nang hilo man mo? Naka-experience na mo, anak? Once nga imo na nang gibuhian, forget about it. Ayaw na itong kwentaha kay gibalikan na kas Ginoo. Ngano, ang imo nang ipon, ang imong gi-release, wa nimo giihap ang gibalik sa Ginoo nimo, sa diyang gibuhat to nimo. Nga mas labaw pa. Di ba? So mo na problema na to, ngono mo dito maintriguhan mga kaigsunan because our heart is stronger than our obedience to the Lord. Unya, our heart is deceitful. Mo atong gisunod. Mo na ang saad sa Ginoo, thou mayest prosper whithersoever thou goest, nawala. Amen? So how can we prevent that to happen? How? Sa verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mauna ang atong sekreto. Nganong mabuhat man ni nato ang sugo sa Ginoo, nganong makahatag man ta, nganong makatabang man ta, because we did not depart from the book of the law. We meditate. We meditate day and night. Hallelujah, praise the Lord mga kaigsunan. Kung dili ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo, we are following our heart. Now, if we follow our heart, mga igsoon, diha pildi ta. Uy kadaugan diha. Mo na ang gibalik pa gyud sa verse number 9. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Nganong mahadlok man ka? O, nanaron. O, karon sa pagpangalagad si Ginoo, daghang kay roller coaster. Ay, mukhanok ka ng roller coaster, magkanindot lagi na. Roller coaster gapon, pero magkanindot na ba? Di ba, enjoy na kayo, kanang mura na ka isway-sway? Wa na kay fear nga basing matangtang ni? Di nakagang-kagang ang roller coaster ni mo? Are you listening? Bisan pag i-roller coaster sa tunga-tunga ni Odette, enjoy the moment. Because in the midst of the storm,
Jesus is there. Kabantay mo sa Bible, kano sa siya natug? Panahon sa bagyo. Sa to pa, kita nga mga believer, kung naay bagyo, damo nga di ka mahadlok. Tugan is Kristo. Yung ina yung gipukaw yun. Gipukaw. Dapat nga tug po sila. Tug tao eh. Tugan is Kristo. Huwag man nga tug. Sige maglantaw. Wala may mga tug. Di ba? Natug si Christ. Gipanglabog nila ilang mga gamit kay ang ilang huna-huna ba? Para di tama lunod. Ilabog. Waste. Di naman to ang ilabog. Ang era sila matug with Christ. Hinon, pray with me, natug. Natug hinon, pray with me. Natug si Christ, ilan ang pukahon, kay kuyaw na kayo ang sitwasyon. Di nakasaban hinon. O ye of little faith. Nalimad ka, anak? Nganong naingnan sila nga little faith, kay gipukaw nila si Kristo. Samtang natug, kay tungod lang sa bagyo. O tanawa, pag bagyohon na itong kinabuhi, di ba, muratag, unsa ka makapukaw sa Ginoo. Ay, nako. Muna kita mga Kristohano, daghan kitag kuwang. We are bound to succeed in life. Ang ato na lang is, follow the guidance of the Lord. And do not be afraid. The number one critic of yours, of your life is you. Ikaw yung number one critic yun. Ikaw yung number one nga manaway nimo. Ikaw yung number one nga kanang mulugak sa pagtuo. Ikaw yun. Ikaw yung number one nga mo decide nga kanang di lang sa ko or di lang yug ko or ay lang ko hilabti, iyahay man ta. Kanang mga ingana bitaw. So iyahay ta nga usara may atong gisunod. Kung iyahay ta nganong nahimo man tang one body. Nakakita kasi mong lawas nag-iyahay og lihok. Uy, paminaw mo. O duha ba yun ay mong kamot? Nag-iyahay ba na sila? Wa pa na sila nagsinuportaray? Tanawa, duha ka kamot nimo. But precise yun kayo, precise. You can move your hands precisely. Nga dungan yun. Dungan yun. No? Ug imong kanang dungan-dungan nun ba? Tuyoon imong dungan bitaw, dungan yun, masynchronize sila. We are one body. We are one body. So pwede nimo i-move imong hands according to the management of the brain. Unya according sa iyang command, pwede dunganon, pwede i-alternate. Mahimo. We are one body. Dapat walay mag-iyahay. Hantod nga magkahiusa ta diha sa pagtuo. Makita na to ang purpose sa atong kinabuhi. Aning simbahana. Amen? So success is bound for God's people. Ngano gani? Because it is promised by God. Gi-promise na sa Ginoo. So kay gi-promise man niya, wala na'y makakuha ana. Kay iya nang gi-promise nimo. Lahi man Ginoo. Di siya man i-promise nako ni Remart niya. Adto nako gihatag ni Tony. Unsa man ni klaseng Ginooha? Nakabantay mo, mga igsoon kanang gi-promise sa Ginoo nato, di na niya ihatag sa laing believer. Adto na mahug gadto sa mga unbeliever. Kay ang Ginoo na ay promise to every believer. Na ay promise. Mao na sa kinabuhi na to ba, di kita mahadlok yun nga mahutnan tagpanalangin, hindi mahurot. It is promised by God. Ganong ato yun na, maklaim yun na to. Ikadua, not only promised by God, it is preserved by God. Gi-preserve sa Ginoo. So meaning, usay malangay, pero ay kabalaka, na, ang nakaingon na langay siya, tungod nimo. Tungod nimo. Unya mo ra bag-unhan nato ba? O kanay traffic, kung anong na may traffic jam, kina gusto mag-una, nya tanan ganahan mag-una, nya man maghuot na dito sa unahan. Lusot diri, magkita kas motor, mo ra gyud mga gapi nga isda ba?
Usaray passageway. Tutututan ng mga motor. Alegria tanaw na. Blessing nato mga gigsoon ato yun eh. Ayaw sugot nga mawa sa imong kamot. Ikatulo, nganong bound for God's people ang success? Because it is provided by God. It is God who provides. Unya magduda tas Ginoo. Kaya siya man ang provide og success. Kaya mo nga, ang mag-provide og success nako ang asinto, dili. Ang Global, dili pod. Ang Get Kitchenware Trading, dili pod. Gipanggamit na sa Ginoo to provide to you, but it is God who provides. Amen? Nani apas, ang GTO de pastor, o di pod. But we can use all of those businesses. For what? For treasure? No. To serve the Lord. Para sa pagpangalagad. Wala tagitagaan sa Ginoong resources para tamadato lang. No? Makadato magyod. Kung kangilingig ba ng Ginoo? Nindot kitag mga resources. We are so blessed, mga igsoon. Yami yung kanya, di na mahal din ron kay Bagyo. Daghan lamok. Daghan lamok. Dito bitaw may ilang church, pero daghan lamok ka. Kinumdom ko na, spray. Na ko pa ka. We have the best, mga kaigsunan. We are blessed. We are already approaching the promised land. Pero, going to the promised land, nag-require na siya og faith and courage. Courage. Ay kadlok yun. Ayaw yung kadlok. Kaya naan ang panalangin na giandam na sa Ginoo. So success is bound for God's people. Are you God's people? Amen. Claim it. Claim it. Amen? Claim it. Ampo ta? Our gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the blessing nga imong gi-promise na mo, Lord. Salamat kayo sa kinabuhi ni Joshua, nga wag siya ni fail sa iyang pagtuon nimo. And certainly, Lord, ikaw di magdu ka mo fail sa imong mga promises. Imong gisaad kang Moses ug nagpadayon ngadto kan Joshua. And thank you so much, O God, for allowing us to hear this message, to prepare us para sa mga blessing nga imong gi-promise na mo, Lord. Karon amo namang panahon. Humana ang panahon ni Moses, humana ang panahon ni Joshua. Karon amo ron nga panahon, Lord, nga pwede mi mo fail. But help us, just like Joshua, nga dili mi mo fail, Lord. Kay nituo mi nga ikaw di gyud mo pakyas na mo. Ikaw dili gyud mo forsake na mo. So tuguti, Lord, nga bisag unsa man nga bagyo mo abot sa among kinabuhi, magpabilin mi nga nagtuo nimo, magpabilin mi nga ang among kumpiyansa naa nimo, Lord. Tuguti nga ikaw lamang ang among simbahon, ikaw lamang ang among alagaran, ug ikaw lamang among sundon. Thank you, Lord, for your people that are here. In spite of the storm, it shows nga sila, Lord, nagtuog yun sa imuhang mga, sa imong mabuhat sa among kinabuhi. And we are so grateful, O God, for gathering us together in this place. Thank you, Lord, and I pray in this invitation, I pray that you bless your people to come, and whatever lesson nga imong gihatag nila individually, I pray, dear God, nga ilang pasalamatan ka o himayaon ka ni ini nga invitation karon. And let this be done, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name, amen.